Magandang araw sa inyong lahat muli mga kapatid, lalong-lalo na ang mga bagong kapatiran nating ngayon ay papasok na sa karyan ng ating dakilang Ama. Pagpapatuloy natin mga kapatid ang ating serye ng pag-aaral, lalong-lalo na dito sa mga mana ng kapahayagan na nagmumula sa akin dito sa hinirang ng anak ng Diyos. Papunta sa inyong lahat sapagkat gusto ko pong ako talaga ang inyong mapapakinggan sa mga bagay na ito, lalong-lalo na sa inyong lahat na ngayon ay bago pang pumasok sa karya ng ating dakilang Ama. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang patungkol sa butil na pananampalataya. Ito ay naging isang kaliwanagan para sa lahat ng mga anak ng Diyos na noon ay nalilito sa mga bagay na ito. Ngayon, pinagkaloob ng Ama sa atin ang mga manna of revelations na ang mga bagay na ito ay hindi na malabo pa. Ito ay masyado nang maliwanag para sa ating mga paningin sapagkat ito ang mga bagay na nakatago noon ngayon ay naipahayag na sa hinirang anak ng Diyos. Mga kapatid, ang butil na pananampalataya ay patungkol sa karya ng Diyos na ngayon ay nahayag na dito sa lupa. Ngunit marami ang nagtatanong kung bakit napakarami ng mga relihiyon o denominasyon. Mula't mula pa, nakita natin ang pakikipag-ugnayan ng Ama para sa kaligtasan ng tao ay mula kay Adan at kay Ebang bumagsak sa kanilang pagsuway, ay nawalay sila sa Diyos at naging makasalanan. At ang kasalanan yon ay ang binhi ng ahas na tinatawag na pagtupad sa sarili mo ng kalooban. Ang sinabi ni Satanas na hindi kayo mamamatay kundi magiging Diyos kayong katulad niya. Kaya nung sinunod nila yung boses ni Satanas, hindi nga sila namatay physically pero buhay sila, pero patay sila sa spiritual. At naging Diyos nga sila sa kanilang sarili. Ibig sabihin noon, mula noon, hindi na sila sumusunod sa kalooban ng Ama dahil nawalay sila sa kaloobang yan at hindi na nila nalaman pa. Ang alam nila ngayon kung ano yung kanilang kalooban, kung ano yung kanilang mga sariling kagustuhan, yun na ngayon ang kanilang sinusunod. Kaya naging Diyos sila sa kanilang sarili. Ngunit ang kabayaran naman noon ay ang pagkawalay sa Diyos. Iyon ang espiritual na kamatayan. Ngayon, sa ating pag-aaral, paano tayo makakabalik muli sa Kanya? Sa pamamaraan ba ng tao? Sa pamamaraan ba ng Diyos? Ang ating dapat sundin. Sa seryeng ito, makikita natin na ang pamamaraan ng tao ay isang pamamaraang hindi makakaabot sa kinalalagyan ng Diyos. Ang paraan lang ng Diyos ang dapat nating hintayin upang tayo ay umabot sa Kanya. At nakita natin sa pakikipag-ugnayan niya para maibalik ang tao sa Kanya, walang iba kundi ang pagtawag kay Abraham ang nauna. Kay Abraham at pagkatapos, mga kapatid, ay sa mga lahi ni Abraham, sa mga Hudyo, doon nagpasimula ang tinatawag na Jewish setting. Nagpasimula ito sa 2001 BC sa panahon sa pagtawag kay Abraham. Nakipag-ugnayan ng Diyos sa kanila upang sila maibalik na muli sa Kanya. Hindi ito nagtagumpay sapagkat ang physical component lamang ang kanilang tinanggap at hindi na nila tinanggap pa ang spiritual component nito. Hanggang sa ito'y natapos, ang Jewish age natapos, ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa mga Hudyo noong 70 AD. At sa 70 AD, doon din nagpasimula ang tinatawag na Church Age, na kung saan tayo ay napapabilang noong mga nakaraang mga panahon. At dito sa Church Age, may mga katuparan ng banal na kasulatan dito na ating matutunghayan kung bakit humantong sa napakaraming mga relihiyon, faction ng denominasyon, at ito'y nakakalito sa lahat ng mga naghanap ng katotohanan. Ang tanong dito,
Bakit napakaraming mga relihiyon? Bakit napakaraming mga dapat na pagpilian sa paghahanap natin sa Diyos? Bakit nagkaganito? Ito ngayon ang ating pag-aaralan, mga kapatid, na ating makikita hanggang sa ito'y humantong sa kinalalagyan ko ngayon bilang hinirang na anak ng Diyos na kanyang pinagkatiwalaan sa kanyang buong kaligtasan. At magpapasimula dito, makikita natin dito ang talinghaga na nahayag na butil. Ito yung tinatawag na parable of the seed. At ito yung talinghaga na kapahayagan ngayon na mauunawaan natin kung bakit nagdadamihan ng mga relihiyong ito. May kinalaman ba ito sa mga plano ng Diyos? Basahin muna natin, mga kapatid, ang Marcos Kapitulo 4, 26 hanggang 29. Ganito ang ating matutunghayan dyan. Basahin natin. O Pastor, sa Marcos 4, versikulo 26 hanggang 27. At sinasabi niya, ganyan ang kaharian ng Diyos, na gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa, at natutulog, at nagbabangon sa gabi at araw, at sumisibol at lumalaki ang binhi na di niya nalalaman kung paano. Sa kanyang sarili ay nagbubunga ang lupa, una-unay usbong, saka uhay, pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay. Datapwat pagkahinog na ang bunga, ay ginagamit agad ang panggapas sapagkat dumating na ang pag-aani. Dito, mga kapatid, maliwanag ang kapahayagang ito na noon ay hindi natin alam. Ngunit sa buhay ng hinirang na anak, ito ay nagkaroon na ng katuparan. At ito ngayon ang iisa-isahin natin kung ano ang ibig sabihin ng mga talatang ito na ngayon ay maliwanag na nahayag na para sa ating kaalaman. Ang Marcos 4:26 hanggang 29 sinabi niya, ganyan ang kaharian ng Diyos. Alalahanin ninyo, ang pinagkatiwala sa akin ay ang kaharian ng Diyos na naririto sa lupa. Hindi po ako pinagkatiwalaan ng relihiyon at denominasyon. Pinagkatiwala sa akin ng Ama ang kaharian ng langit. Nung ako'y narito sa bundok na ito, ng Tamayong, at 2 bundok actually, sa 6 na taon. Isa sa paanan ng Mount Matutum sa Malalagkogon, South Cotabato. Doon po sa tinatawag na lugar na Kitbog. 1 taon ako doon. Dito sa bundok na ito, 5 taon akong pinahayagan ng Ama dito na kung saan ang lahat ng mga bagay na ito ay naging maliwanag para sa akin. At ngayon naman, ginagamit ako ng Ama para liwanagin din naman ito sa lahat ng mga anak niyang katulad ninyo na ngayon ay papasok sa kaharian ng Diyos na sa unang mga panahon na hindi ninyo alam ang mga bagay na ito. Kaya sinabi niya, ganyan ang kaharian ng Diyos. Ito yung kinatatayuan natin ngayon. Nagaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa at natutulog at nagbabangon sa gabi at araw at sumisibol at lumalaki ang binhi na di niya nalalaman kung paano. Sa kanyang sarili ay nagbubunga ang lupa, una-unay usbong, saka uhay, pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay. Datapwat pagkahinog na ang bunga, ay ginagamit agad ang panggapas sapagkat dumating na ang pag-aani. Napakaliwanag nito. Ang paghahasik ng binhi ay walang iba kundi ang pagpapalaganap ng mga salita ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating dakilang Ama. Tapos, nung inihasik niya ang binhing ito, nung dumating siya dito in the Jewish setting, iniwan niya ang mga salitang ito at ito ay binhing nahahasik sa puso ni numan na makakarinig, makakatanggap nito. At pagkatapos, sa hindi mo pagkakaalam, tulad ng isang magsasaka na nagtanim ng binhi, uuwi siya, matutulog siya,
babangon sa araw, matutulog sa gabi, hindi niya alam kung paanong tumutubo yung binhi na kanyang itinanim. Hindi niya alam kung paanong sumisibol at lumalaki ang binhi. Hindi niya nalalaman kung paano, basta't mangyayari na lang yon. At pagkatapos, sisibol yon, lilitaw sa lupa. Ang sa kanyang sarili, sinabi niya rito, ay nagbubunga ang lupa. Una-unay usbong, saka uhay, pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay. Etong usbong, ito yung tinatawag na blade, no? Then the ear, after that, the full corn in the ear. Ito makikita natin, taga dito ako sa bundok na ito, naging farmer din kami. Farmer yung tatay ko. Nagtatanim din kami ng binhi ng mais, binhi ng palay, kung ano man yung binhi na may buhay. Sa pagkakataong ito, gagamitin natin yung binhi ng mais sapagkat ito ang pinakamalapit sa bagay na gusto kong malaman ninyo na kapayagan ng Ama. Una-una, pag nagtanim ka, tatabunan mo yon, mamamatay yon. Ito na rin yung katuparan ng Juan 12:24. Ang 12:24 ng Juan sinasabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa. Ngunit kung mamatay, ay nagbubunga ng marami. Yan ang mga prinsipyong espiritual ng paghahasik ng binhi ng ating dakilang Ama. Actually, ang Juan 12:24, sinasabi rito ay ang patungkol sa buhay na inilaan ng ating Amang makapangyarihan, ang ating Panginoong Jesucristo. Nung siya ay mamatay at inilibing, siya yung butil na yon. Pagkatapos, nailibing siya, sinabi niya, maliban na kung siya ay mamatay at may tanim, ito ay nananatiling mag-isa. Mag-iisa lang. So, isa lang yon. Itananim, inialay. Pero pagkatapos noon, namatay. At sinabi dito, ngunit kung mamatay, ay nagbubunga ng marami. Ganyan po ang ayos ng prinsipyo ng pagtatanim. Pag nagtanim ka ng isang butil, hindi mo malalaman kung paano tumutubo ito, sumisibol. Pag ito'y sumibol, mag-aani ito ng mas marami pa kaysa iyong inihasik. Yung nga isang usbong na mais, bilangin mo nga ang butil doon. Siguro, kumulang mga 500 ang butil na yon. Pero nanggaling lang yon sa isang butil. Pero bago dumating sa kahahantungan ng pag-aani, naglilitaw ang butil na itinanim mong nag-isa, dadaan ang kanyang buhay, butil na buhay, sa napakaraming proseso. Kaya sinabi dito ng Marcos 4:28, unang-una, lilitaw ang usbong. Pagkatapos, ito yung dahon, no? Pagkatapos, lilitaw na naman yung katawan. Pagkatapos, yung bulaklak. Pagkatapos, nalilitaw ang bulaklak, ang pinakalas na lilitaw ay ang busal. Dito, makikita ninyo ang kategorya ng church age na ngayon, napakaraming mga pananampalataya dyan o faction ng relihiyon nila at denominasyon. Ito ba ay may kinalaman sa mga kapahayagang ito na sinabi ng ating dakilang Ama? Mababasa din natin yan sa Roma 1:17. Ang sinabi ng Roma 1:17, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kita ninyo dito sa Roma 1:17, ang katuwiran daw ng Diyos ay naihahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Sa English,
For herein is the righteousness of God revealed from faith to faith. From faith to faith, pananampalataya hanggang pananampalataya. Hindi nag-iisang pananampalataya. Ito rin ang karugtong ng Marcos 4:28-29 na pagtanim mo sa butil na nag-iisa, lilitaw ito at pag-aani mo, marami ng butil ang anihin mo. Ngunit dadaan muna sa proseso. Unang-una, sinabi dito. Pananampalataya to, no? Ang unang-una, yung usbong. Ang usbong dito, yung dahon. So, ano ang unang lumitaw sa kakristyanuhan sa church age na nagdadala sa pangalan at sa mga salita ng ating Panginoon? Walang iba kundi ang Katolisismo. So, sila ang unang lumitaw na nagdadala sa pangalang Jesus Christ na kinikilalang tagapagligtas din nila. So, ang unang lilitaw ay ang dahon. Itong tinatawag na dahon na pananampalataya o blade faith. Ito na yung pananampalatayang dahon. Ito ang Katolisismo na unang nakakilala sa katotohanan na ipinahayag ng Diyos at siya rin ang unang lumaganap sa buong sanlibutan. Kita niyo mga kapatid, simula sa buhay ng isang butil, ito ay dumaan ng proseso. Ang unang lumitaw ay walang iba kundi ang dahon. So, kung ang mga Katoliko makakausap ninyo, magsasabi talaga sila, kami ang nauna. Ang ibig sabihin, kami ang totoo dahil kami ang nauna. Pero hindi yon ang pinag-uusapan natin dito na kung sino ang nauna siyang totoo. Ang ibig sabihin dito ng kasulatan, ang nauna yung usbong. Ang pinag-uusapan natin dito yung pagtatanim na magha-harvest ka o aani ka. Aani ka ba ng dahon kahit nauna yon? Hindi dahon ang aanihin mo pag naghasik, nagtanim ka. Panimula pa lang yon, pero hindi pa yon ang katapusan. Tapos sinabi dito, mga kapatid, na pinapaliwanag ko lang ito para maunawaan ninyo. Ang Katolisismo ay kalaunang nahati sa dalawa, Romano o ang kanlurang Katolisismo at Grego o silangang Katolisismo o Orthodoxy. Kahit paman, iba ang kanilang kolor, pareho pa rin silang dahon. Kasi basta Katolisismo, yun ang dahon ng pananampalataya. So, ang Romano Katoliko lamang ang binubuo ng daang-daang relihiyosong kongregasyon. Ang ilan dito ay ang Jesuits, ang SBD, ang Franciscans, Carmelites, Augustinians, at marami pang iba. Ang mga relihiyosong kapisanan ay umusbong, gaya din ng Catholic Charismatics, El Shaddai, Couples of Christ, etc., etc. Marami pa. Basta tinatawag kang Katoliko, anuman ang uri ng pagkakatoliko mo, ikaw ang napapabilang sa tinatawag na dahon na pananampalataya. Pangalawa, mga kapatid, ang sumunod na lumabas ay ang tangkay o ang katawan. Ito yung ating pangalawang makikita. Ang kasalanan lang ng mga Katoliko ay sinabi nilang kami na yun. Wala nang lilitaw na iba pa. Kaya ang harvest ngayon na. Kami na yung totoo. Kung ganun ang kanilang paniniwala, maraming pagkakamali ang mangyayari dyan. Meron bang magsasaka na pag lumitaw yung dahon, tatawagin ang lahat ng kanyang mga kapitbahay at sasabihin, sige, mag-aani na tayo. Sasabihin ng mga kapitbahay, nasisira na yata itong kaibigan natin, dahon pa lang ang lumitaw, gusto niya, umani na siya. Ganon ang kasalanan ng mga kapatid natin sa Katolisismo. Nakala nila, sila na yung katapusan. Hindi pa. Lilitaw pa yung iba. Kaya nga lumitaw si Martin Luther. So ang sumunod na lumabas ay ang tangkay o katawan. Ito ang tinatawag nating katawang pananampalataya o stock faith sa katuparan ng 1:17 ng Roma na ang katwiran ay mabubuo sa pamamagitan ng pananampalataya hanggang pananampalataya.
So, hindi nag-iisang pananampalataya. Ito namang stock faith o itong katawang pananampalataya o tangkay na pananampalataya, ito'y naglalarawan sa Protestantismo o sa Protestantism. Ngayon, ang Protestantismo ay opisyal na nagpasimula noong 1529 nang ang isang deboto na katolikong pari na Aleman na walang iba, si Martin Luther, ay nakatanggap ng bagong kapayagan noong 1517 na ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya versus tradisyon. Hindi na niya nakita na may kahalagahan ang tradisyon, kundi mabubuhay lang sa pananampalataya. No, ang sumunod na lumitaw na gaya rin ng pagkatapos ng Lutheranism, kasama na ito lahat sa Protestantism, basta hindi ka Katoliko, Protestante ka. Hindi pa naman lumitaw yung ibang pananampalataya, kaya ito pa lang ating pinag-uusapan. So, ang Protestantismo ay sumasakop sa mga sumusunod. Mga Lutherans, Presbyterians, Methodists, Baptists, United Church of Christ in the Philippines, Salvation Army, Wesleyans, Jehovah's Witness, Mormons, Adventists, Iglesia ni Cristo, Talaba, Suntuki, yan. Itong Church of Christ International, dating daan, kasama na riyan, etc., etc. Basta mga tinatawag na mga evangelicals, kasama na riyan lahat, mga kapatid. Protestantismo ang tawag dyan. Yan ang bumubuo sa tinatawag na stock faith o yung katawang pananampalataya. Ang pangatlo, tingnan natin ang kapahayagan dito ng katawan ng buhay ng butil dadaan sa prosesong ito. Dahon, katawan, pagkatapos lumitaw na naman ang ibang anyo ng buhay ng mais. Yung dahon, ibang anyo yun sa katawan eh. Ang katawan naman, ibang anyo rin yun sa bulaklak. Kapag ang mais ay nagpasimula ng magbunga, ang bulaklak ay lilitaw. Ito ang tinatawag nating bulaklak na pananampalataya o tinatawag na tassel faith. Sino ito, mga kapatid? Ito yung mga Pentecostal Trinitarians na nagpasimula noong Enero 1, 1901 sa Kansas nang ang isang mag-aaral na nagngangalang Agnes Osman ay nag-speak in tongues. Ang mga protestante hindi nag-speak in tongues yan. Dito nagpasimula yung Pentecostal Trinitarian Movement. Ito yung bulaklak na pananampalataya. Sumasa ilalim dito ang lahat ng mga relihiyon na walang kaugnayan sa protestantismo sapagkat hindi sila naniniwala sa pangungusap sa iba't ibang wika o speaking in tongues. Ang mga protestante hindi naniniwala nun. Pagpasimula ng Pentecostal Trinitarian Movement, ang bago na namang kapayagan is they will speak in tongues. So, eto na yung tinatawag na glossolalia o yung speaking in tongues. Ito na yung Pentecostal movement na masaya, pumapalakpak, sumasayaw, gumugulong sa mga sahig, umaakyat sa mga dingding, sa mga bubong. At tinatawag ang kanilang mga sarili na Pentecostal Trinitarians. Ang mga sinasakupan nito, halimbawa ay ang mga Assemblies of God, Foursquare Gospel Church, New Testament Church, Jesus is Lord, Christ to the Orient, Faith Tabernacle, Morris Cerulo, Victory Chapel,
Christian Life, etc., etc., etc. Napakarami po nila, mga kapatid, na nag-i-speak in tongues. Pentecostal, Trinitarian, lahat yan. Nasasakop lahat yan sa tinatawag na bulaklak na pananampalataya. Ang kasalanan din naman ito, katulad din ng kasalanan ng mga protestante. Sabi ni Luther, wala nang iba, kami na. Sabi din ng mga Pentecostal Trinitarians, eto na, kami na. Di ba luko-luko yung farmer na lumitaw ang katawan, lumitaw ang bulaklak, pagkatapos tatawagin ng lahat at sasabing, mag-aani na tayo na ito ang katapusan. Hindi pa. Bakit hindi nila alam ito? Sapagkat hindi ipinahayag sa kanila. Kaya hindi nila alam sapagkat sa hinirang na anak, ipinahayag lang ang mga bagay na ito. Mga kapatid, natapos na ba dito ang tinatawag na the righteousness of God is revealed from faith to faith ng Romans 1:17? Hindi pa po, nagpatuloy pananampalataya hanggang pananampalataya. Bilang paghahanda, ang busal ay lilitaw para sa binhi o butil na lalago at magiging ganap. So lumitaw ngayon, iba na namang anyo ng buhay ng butil na mais. Ano yon? Busal. Yung busal, kakaiba yon sa dahon. Ang mukha nun, kakaiba sa dahon. Kakaiba sa bulaklak, kakaiba sa katawan, pero magkakadugtong-dugtong ang lahat ng yan. Lilitaw yan isa't isa, bawat isa sa kanyang takdang panahon. Kaya ito ang sumunod, lumitaw ang busal na pananampalataya o ang tinatawag na corn cob faith. Ang Pentecostal Oneness Movement ay nagpasimula noong October 1916. Ito na yung busal na pananampalataya. Ano ang nangyari dito, mga kapatid? Mayroong 156 na mga ministro ng Assemblies of God ang nagtipon-tipon at dito ay kanilang tinanggap ang karagdagang katotohanan na hindi tatlo ang Diyos, walang Holy Trinity, sa halip ay iisa lamang, na ang bautismo ay hindi sa titulo, kundi sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, hindi sa titulo ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sapagkat ang pangalan na pinapanganlan sa tatlong ito, na mayroong isang singular name, ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, ito ay umalis sa kinalalagyan nilang Pentecostal Trinitarian Movement, nagpasimula ng isang kapahayagan ng bautismo ay sa pangalan at ang paniniwala sa Diyos ay hindi Holy Three kundi Holy One. Pero nagkamali sila doon sa Holy One sapagkat ginawa nilang oneness. Kaya naging relihiyon at denominasyon pa rin sila. Wala namang oneness sa banal na kasulatan. Holy One. Bakit nagkamali sila? Hindi Holy One ang kanilang itinawag, kundi oneness. Naniniwala nga silang may isang Diyos, pero ang itinawag naman, oneness. Kaya ang oneness ay naging denominasyon. Hindi pa rin biblical. Kahit na medyo na insakto na yung kanilang paniniwala, kulang pa rin. Malapit na, pero kulang pa rin. Sapagkat ang pinakamalapit sa butil ay ang busal. Pero hindi pa talaga ang busal ang totoo na dapat anihin. O kung mag-aani ka, sasabihin mo, mga kapitbahay, nandito na ang busal, aani na tayo. O nung aanihin mo, puro busal, anong gagawin mo sa busal? Hanggang sa CR na lang yan, mga kapatid. So, wala ka ring mapapala. Ito na ba yung katapusan ng kapahayagan ng proseso ng buhay ng butil ng mais? Hindi pa, mga kapatid. Kaya etong bagong katotohanan ito ay naipahayag ngayon ang mga gawa, Kapitulo 2:38, ang bautismo sa kanyang pangalan. Ito yung Pentecostal Oneness
na naging denominasyon din. At paunang salita, diyan ako galing, sa busal na pananampalataya. Siyempre, saan manggagaling ang butil? Hindi naman ito lilitaw sa dahon, hindi ito lilitaw sa katawan, hindi ito lilitaw sa bulaklak. Ang butil ay lilitaw mula sa busal. Kaya sa busal ako nanggaling. Oh, unang salita yon, galing ako doon. Ako na yung katapusan. Eto na, tinawag na ako. Narinig ko ang kanyang pangalan. Tinawag niya ako. Nakinig naman ako. Dinala ako. Sa 2 bundok na ito, sa 6 na taon, ipinahayag sa akin ang butil na pananampalataya. Sa akin yun ipinagkatiwala, mga kapatid. Ito yung huling kapahayagan ng buhay ng butil ng mais na pananim. Oh, ito yung pinakahuli na lilitaw, ang butil. Oh, sasabihin ng dahon, wala nang lilitaw. Mali, lilitaw yung katawan. Sabi ng katawan, wala nang lilitaw. Mali, lilitaw pa yung bulaklak. Sabi ng bulaklak, wala nang lilitaw. Mali, lumitaw ang busal. Sabi ng butil, wala nang lilitaw. Tama, wala na ngang lilitaw. Pagkatapos ko, mga kapatid, ay wala na talaga. Ito yung butil na pananampalatayang ipinagkatiwala ng Ama sa akin. Itong tinatawag na butil na pananampalataya o seed faith. Ang kapayagang ito ay pinagkaloob sa anak ng Diyos na hinirang niya. Ako yun. At pinadala sa akin ang kaharian ni Hesukristo dito sa lupa na siyang aani sa lahat ng butil na lilitaw sa huling araw. Kaya ang kingdom of Jesus Christ or the kingdom of God or kingdom of heaven na manifest na dito sa lupa. Oh, eto na yung pangalang wala nang hihigit pa. Kaya nang lumitaw ang butil na pananampalataya, hindi na ako tinawag sa anumang pangalan ng relihiyon at denominasyon. Eto na yung pinakakatapusang lilitaw. Pagkatapos lumitaw ang butil, ano pa ang susunod? Mga kapatid, mapapansin ninyo, magpapasimula na riyang matuyo ang dahon, matutuyo na ang katawan, matutuyo na ang bulaklak, matutuyo na ang busal. Kahit na diligan mo pa yan, i-fertilize mo yan, hindi na tutubo yan. Sapagkat dumating na ang oras at araw ng pag-aani. Araw na ng pag-aani yan. Araw na ng tagapagtanim. Araw na ng magsasaka. Yan ang tinatawag na araw na ng Diyos o araw ng Panginoon o Day of the Lord. Pag-aani na yan. Ngayon, tatawag na ngayon ang magsasaka ng mga nakapalibot niyang kaibigan. Mga kaibigan, aani na tayo. Pagdating ng mga kaibigan mo doon, tuyo na nga lahat. Ang dahon, ang katawan, ang tangkay, ang bulaklak. Tapos pag ganun mo, ang busal, matigas na yung butil. Oo nga, ani na nga. Kaya mga kapatid, ang kagalakan ay makikita na sa pagbumukha ng mga taga-ani. Aanihin lahat, kukunin yung puso ng mais na yon at pagkatapos ay titipunin. Pagtipon, mga kapatid, meron pang isang proseso ng separation. Ang unang separation, ihihiwalay yung bunga ng mais sa kinatatayuan niyang katawan, dahon, bulaklak. Magsasama ngayon yung butil at ang busal. Ang katapusan niyan, ang busal ihihiwalay sa butil. Kaya ako'y nanggaling sa butil, hiniwalay ako doon sa busal. Kita ninyo dyan? Pagkatapos na kukunin ng butil, wala na itong attachment, wala na itong kinalaman pa sa dahon, sa katawan, sa bulaklak, sa busal. So dito, makukonclude ninyo, mahalaga lang ang dahon, mahalaga lang ang tangkay o ang katawan, mahalaga lang ang bulaklak, mahalaga lang ang busal nung wala pa ang butil. Pero nung lumitaw na ang butil,
at nabuo na ang buhay noong butil na itinanim, nabuo na doon at lumitaw na yung kamukha niya. Kamukhang-kamukha na nung itinanim, mga kapatid. Wala nang lilitaw na iba, nabuo na yung buhay doon. Kaya ang may buhay ngayon, hindi ang dahon, hindi ang katawan, hindi ang bulaklak, hindi ang busal. Dumaan lang ang buhay doon pero hindi na natili. Ito ay nanatili na sa butil na kamukha noong itananim na nag-iisa, ngayon marami na. Yon ang ipinagkatiwala na paglilingkod sa akin, ang pag-aani sa lahat ng mga butil, sapagkat ako ang unang ginawa niyang butil. Ngayon mga kapatid, sa Gentile setting, ganun din ang prosesong itinanim ako, buhay ni Jesus Christ ang nasa sa akin, ngayon aanihin ang marami pang mga butil na katulad ninyo na wala ng attachment sa church age ng dahon, ng katawan, ng bulaklak, ng busal. Wala na tayong attachment doon. Attachment natin ngayon, nasa farmer, nasa ating Panginoon, nasa ating Amang makapangyarihan. Siya ang umani sa atin. At ngayon, ang buhay ng butil nandoon na lahat sa kanyang kamukha. Kaya ang pangalan ko ay anak ng Diyos. Kamukha ko yung itinanim na anak ng Diyos sa Jewish setting na naging ama ko ngayon sapagkat ang buhay niya ay nasa sa akin na at ang buhay na yan nasa sa inyo na rin, mga kapatid. Kaya eto na yung butil na pananampalataya. Tag-ani na. Ano ngayon ang gagawin natin? Sa katawan, sa dahon, sa busal, sa busal. Kayo nang bahala kung anong gagawin nyo. Kayo nang bahala kung anong gagawin nyo. Wala nang buhay yan. Ito naman yung kabuhungan ng mga nandidiyan pa sa dahon, nandidiyan pa sa tangkay, nandidiyan pa sa bulaklak, nandidiyan pa sa busal. Dilig ng dilig. Akala nila mabubuhay pa yun. Oy, mga haling. Hindi na mabubuhay yan. Ang buhay nandito na lahat sa akin. Nasa sa butil na lahat. Taga-harvest na ngayon, taga-ani na. Makisama na kayo. Ang butil lamang ang dadalhin doon sa bodega o doon sa karyan ng Diyos. Hindi yung dahon, hindi yung katawan, hindi yung busal, hindi yung bulaklak. Susunugin yun. Aalisin lahat yun. Ito na yung aking paglilingkod ngayon sa butil na pananampalataya. Katuparan ng Roma 1:17, katuparan ng 12:24 ng John, katuparan ng Mark 4 na ating binasa kanina. At ang kamukha nung nauna ay siya rin kamukha nung nahuli. Sinabi ng buhay ni Jesus Christ, ako ang nauna, ako ang panghuli. Ako ang Alpha, ako ang Omega. Ang kamukha ko, yung itinanim na unang nag-iisa, at ngayon lumitaw kamukha ko. Kaya wala akong ibang dalang pangalan eh. Ang pangalan ng aking amang si Jesus Christ at ang kanyang kaharian, ang bodega ng mga kaluluwa. Kaya Kingdom of Jesus Christ. Lahat ng butil diyan dadalhin. Kayo ngayon, butil, wala nang kinalaman sa church age ng dahon, ng katawan, ng bulaklak, ng busal. Denominasyon at relihiyon na wala ng espiritual na buhay yan. Nandirito na po lahat ang buhay sa anak ng Diyos. Kaya ang anak ang siyang daan, katotohanan at buhay. Ang anak ang siyang pintuan. Walang makakapunta sa Ama, kundi dadaan sa Kanya. Mga kapatid, ito ang isang kapahayagan na panghawakan ninyo sapagkat ito'y ipinahayag sa akin at ito ay ipinagkaloob at ipinagkatiwala na siyang akin din namang dadalhin na siyang buhay sa lahat ng mga mananampalatayang katulad ninyo na magiging anak na katulad ko. Pagpalain kayong lahat ng Ama hanggang sa susunod nating pag-aaral sa mga serye ng mga mana ng kapayagang nagmumula sa dakilang Ama papunta sa inyo galing sa hinirang na anak ng Diyos. Ang pagpapala ng makapangyarihang Ama ay mapa sa ating lahat ang ating Panginoong Hesukristo. Amen.
Ang mensaheng inyong napakinggan ay bahagi ng 15 panimulang mga leksyon para sa mga Kingdom Citizen. Antabayanan ang mga susunod pang mensahe ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quiboloy.